Okay mga kapanalig, dito tayo sa paksa natin ngayon, Christmas lights, di ba? Kapag dumarating yung araw ng Kapaskuhan, kahit bagong taon pa, nakikita natin yung iba't ibang kumukuti-kutitap na Christmas lights, no? Nakikita natin siya sa mga amusement park, sa mga sa labas ng bahay, sa mga malls, loob at labas ng mga malls, saan pa? Sa mga kung saan tayo magdadaos ng ating mga events, ng mga occasions, lagi siyang may Christmas lights. So, hindi ba tayo nagtataka kung bakit meron tayong Christmas lights pag Pasko? Bakit tayong mga Katoliko nag-Christmas lights? 'Di ba? Bakit isa sa simbolo ng Kapaskuhan natin, aside sa mga parol, ay yung mga Christmas lights? Anong meron sa Christmas lights? Bakit ba Christmas lights? Bakit tayong mga Pilipino, kapag darating na yung Burr months, nagpre-prepared o nagre-ready na tayo na magkaroon o maglagay ng mga Christmas lights sa loob at labas ng bahay o sa loob at labas ng mga establishments. Sa iba't ibang mga pasyalang lugar, may mga Christmas lights. Pag sinabing, uy, Pasko na, may mga Christmas lights na, may mga dancing lights pa nga na tinatawag dyan sa Luneta, di ba? More on ilaw, puro ilaw, ilaw. Kumukuti-kutitap, di ba? Kinanta pa yan eh. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busila. Di ba? Yun yung kantan sa Christmas carols natin. So, bakit tayong mga Katoliko, tayo ay naglalagay ng mga Christmas lights? Ano ba yung mga dahilan nating mga Katoliko? Pag Pasko, dapat may Christmas lights. O bakit naglalagay ng Christmas lights na tinatawag din nating mga palamuti? Di ba yung Christmas lights, tinatawag nating palamuti yan. So ano ba yung how can I say this? Importance when it comes into spirituality, etong mga Christmas lights na to, ano ba yung nagiging ambag niya sa aspeto ng spiritual? Ano ba yung naibibigay ng Christmas lights na to sa tuwing darating na ang araw ng Kapaskuhan? Bakit may Christmas lights? Dapat alam nyo yan, okay? Yung Christmas lights kasi, yan ay lumalarawan bilang simbolismo ng liwanag. Kapag nakakita kayo ng Christmas lights, hindi sa beer house ha, Pasko usapan, hindi ko sinabing mag beer house kayo at mag-take kayo ng mga babaeng ano ha, hindi ganon. Iba yung Christmas lights sa beer house, iba yung patay sindi sa beer house, iba yung patay sindi na ilaw pag Pasko. Yung Christmas light na nakikita natin sa iba't ibang lugar, sa loob at labas ng mga bahay, ng mga establishmento, ang sinisimbolo niyan kapag may Christmas lights tayo sa Pasko ay liwanag. Liwanag po yan, hindi yan dahil sa kumukuti-kutita at nagpapatay sindi, hindi. Liwanag. Whether ito ay may iba't ibang kulay, whether ito ay nakahinto yung liwanag, o whether ang liwanag na to ay patay sindi, ang kahulugan niyan o ang simbolismo ng Christmas light sa ating mga Katoliko ay liwanag. At yan ay kinonek o idinikit sa Biblia, sa sitas ng John 8 verse 12. Ano ba yung sinasabi sa Juan 8 versikulo 12? Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Diba kaya nga, Jesus is the way, the truth, and the light. Si Kristo ay liwanag. At dahil kapanganakan ni Kristo ang araw ng Kapaskuhan sa ating mga Katoliko, tayo ay naglalagay ng Christmas lights. Christmas lights. Liwanag ng Pasko. Ilaw ng Kapaskuhan. Dahil si Kristo ay isinilang at siya ang ating liwanag, nararapat lamang na tayo ay maglagay ng mga Christmas lights bilang simbolismo ng liwanag
na pantukoy literal kay Christ. Jesus Christ was born on Christmas Day. At dahil siya ay pinanganak at si Christ ay isinilang sa araw ng Pasko, naririto ang mga Christmas lights natin na sumisimbolo ng liwanag sa bawat mananampalatayang Katolikong naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas at ang tunay na Diyos nating mga Katoliko. Ang Christmas lights din, yan ay sumisimbolo ng pag-asa, ng kagalakan, at ng ating pananampalataya. 'Di ba? Kumbaga, nakakakita ako ng liwanag. 'Di ba? Pag sinabi mo nakakakita ako ng liwanag, nakakakita ka ng ano? Ng pag-asa. Kaya tayo may Christmas lights kasi yan ay sumisimbolo rin ng pag-asa dahil yan ay liwanag. Pag nakakakita ka ng liwanag sa araw ng Kapaskuhan, dahil yan ay pagpapakita na naniniwala ka na si Kristo ay sinilang ng araw ng Kapaskuhan, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Naaalala natin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga simbolismo na siyang ginagamit natin sa tuwing darating ang Kapaskuhan. Ito rin ay nagpapakita ng kagalakan. 'Di ba? Kapag nakakakita tayo ng Christmas light, tuwang-tuwa tayo. Pasko na. Pasko na, Christmas lights na. Natutuwa at nagagalak tayo. At bukod sa iba't ibang kumukuti-kutitap na ilaw na ito, na naibibigay ng mga Christmas lights na ito, naaalala natin ang Pasko. 'Di ba? Bukod sa, ang ganda ng ilaw. Ang ganda, colorful ang Christmas lights. Bukod sa nag-e-enjoy ang ating mga mata, nararamdaman natin ang simoy ng Kapaskuhan na malapit na ipanganak si Lord. 'Di ba? At dahil nararamdaman natin na malapit nang ipanganak si Lord, dito mas lalo natin na-e-enjoy ang spiritual na pamumuhay natin. Dito tayo nagkakaroon ng realization na, Lord, araw ng Kapaskuhan, i-give up ko to para sa'yo. Pa-birthday ko to sa'yo, Lord. Hindi na ako mambababae. Lord, araw ng Kapaskuhan, bad trip ako sa kapitbahay na to. Dahil sa'yo, pakikipagkasundo ako. Dito na kung saan, kung bakit tinatawag na ang Kapaskuhan ay araw ng pag-asa, o ito yung panahon na tayo ay nagkakaroon ng malaking pag-asa dahil nagkakaroon ng pag-asa yung mga matatagal na magkakaaway na muling magkasundo. At itong pagkakasundo na to, inilalarawan ito sa pamamagitan ng liwanag. At ang liwanag na ito ay si Kristo, na siyang ipinapakita natin na simbolismo sa pamamagitan ng mga Christmas lights. Kaya yung Christmas lights natin, meron niyang malaking ambag sa ating spiritual na pamumuhay. Hindi lang siya dekorasyon, hindi lang siya display. Nagbibigay siya ng inspirasyon sa bawat Katoliko na mabuhayan tayong muli ng loob na may pag-asa pa. Dahil sa mga liwanag ng Christmas lights na yan, naaalala natin si Kristo. Dahil sa liwanag ng mga Christmas lights na yan, naaalala natin, malapit nang ipanganak si Lord. Hindi panganak taon-taon na, kundi commemoration. Na paglalarawan pagre-remind sa atin na, ito na yung araw ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. Alam nyo na, magbago na kayo. Diba? Kaya pag may Christmas lights, Pasko na talaga. Ayan na yung mga malalamig ang Pasko na humihiling, sana naman, Lord, wag malamig ang Pasko kung magka-jowa na ako. Maganon-ganon pa. Now, ang Christmas lights, yan din ay pagpapakita na tayo ay nagkakaroon ng isang selebrasyon sa pagkakatawang tao at pagiging tao ng Panginoong Hesukristo. Dahil si Kristo ang ilaw at ang Christmas lights ang liwanag ng ating Kapaskuhan na sumisimbolo,
Ito rin ay paglalarawan ng pagkakatawang tao o pagiging tao ni Christ. Kaya pag nakakita kayo ng Christmas lights, ang liwanag na yon si Christ yun. Diba? Kaya sabi sa John 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kaya kahit saan tayong magpuntang lugar pag araw ng Pasko, laging may Christmas light. Dahil sabi ni Christ, ako ang ilaw ng sanlibutan. At dahil si Christ ang ilaw ng sanlibutan, tayong mga Katoliko, sa araw ng Pasko, maglagay tayo ng ilaw na kung saan dumadaan ang mga Katolikong tao upang tayo ang maging ilaw, ang bawat isa sa atin, sa mga kapwa-tao nating naniniwala na si Kristo ay tunay at totoong Diyos. Na si Kristo sa araw ng Kapaskuhan, yan ang araw ng kanyang pagsilang. Amen? Amen po ba? Okay. No? So, yung Christmas lights, isa yan sa paglalarawan o simbolismo nating mga Katoliko na nagdadaos ng Pasko bilang pagpapakita ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. No? Tayo ay nagbabalik tanaw sa kanyang kapanganakan. Nagbabalik tanaw tayo na isisilang na ang ating tagapagligtas. Diyan binibigyang diin na kung saan ang Diyos ay nagkatawang tao, naging tao, nagtatag ng iglesia na which is ang Iglesia Katolika. Kaya malalim yung Christmas lights na yan, hindi lang yan pampaganda ng bahay pag Pasko. Ipinapakita ng Christmas lights na yan. Ang Christmas lights na ito ay commemorations ng ang Diyos ay nagkatawang tao. Dahil ang nagkatawang taong Diyos ay ilaw ng sanlibutang ito na magbibigay ng pag-asa, ng pag-ibig at kapayapaan sa mga taong naniniwala na ang Diyos ay muling isinilang, na ang Diyos ay isinilang, na ang Diyos ay nagkatawang tao, na ang Diyos ay naging tao at nakipamuhay sa gitna natin. Linaw ah? Okay. Dito tayo sa mga tradisyon. Talon tayo, tradisyon naman, tradisyon. Okay. Dito sa pre-Christian European traditions, ang sabi dito, winter solstice celebrations use light to symbolize longer days and warmer temperature. Yung mga pagano, gumagamit sila ng ilaw. Pero hindi naman Christmas lights kasi during that time wala pa yan. Hindi pa nag-e-exist ang Christmas lights noon sa mga pagans. Ang mga pagans noon na which is kinoconnect nila sa ating mga Katoliko na kayo ay mga pagano kayo kasi ang Pasko daw ay pangpagano. Ang mga pagano ay gumagamit din sila ng ilaw. Ano tong ilaw na to? Yan yung bonfire. Gumagawa sila ng isang malaking bonfire na kung saan ang mga pagano ay nakapalibot dito upang magkaroon sila ng, how can I say this? Hindi sila malamigan. Magkaroon sila ng mga warmer temperatures sa English. Kasi malamig yan eh. Yang panahon ng Disyembre, malamig. Lalo na talaga sa mga hindi tropical countries. Kaya yung mga bansa na hindi tropical countries, at yan yung mga bansa ng mga pagano during that time, gumagawa sila ng malaking apoy. Kung ilang araw nilang idadaos ng Pasko nila, hindi yun pwedeng mamatay. At lahat sila nandoon. No? Pinatatagal nila yon sa loob ng maraming araw para sa pagpapakita na nagaganap na ang araw din ng kanilang selebrasyon. Ginagamit nila yan, simbolo lang sa kanila. Naman, sa mga pagano sumisimbolo ang ilaw sa mga pagano bilang pagpapakita na meron silang selebrasyon, pagbibigay din ng mainit na temperatura sa mga taglamig na lugar. At ito rin ay pagpapakita ng mga ilang araw na pagdadaos ng kanilang okasyon.
Unlike sa ating mga Katoliko, ang liwanag ay ginagamit natin bilang simbolismo kay Christ because Jesus Christ is light. That's why we have Christmas light. And we all know that Christmas Day, that is the day that Jesus Christ was born. Hindi everyday pinapanganak, but the commemoration. We commemorate our Lord, na which is God. Yan. Na nagko-commemorate tayo. Ay! Nagko-commemorate tayo kay Lord, kay Jesus, na which is God, na naging tao at nagkatawang tao bilang ilaw ng sanlibutan na isinilang dito sa mundo para iligtas ang ating mga kasalanan, para ipakita na siya ay liwanag. Tayong mga Katoliko, pag magpapasko ay may Christmas lights. Because Jesus Christ is light and Jesus Christ was born on Christmas Day. Okay. Noong 17th century, dito naman sa ating mga Katoliko, Italians decorated homes and churches with candles o yung tinatawag na luciole to honor Virgin Mary. So noong 17th century, tayong yung mga Italiano, yan, sa Italian yan nag-start, sila ay naglagay ng mga ilaw. Pero hindi katulad sa atin, 'di ba sa atin Christmas light, de saksak, hindi. Ang nilalagay nila sa labas ng kanilang mga bahay, sa labas ng mga simbahan, kandila. Kapag dumarating ang Kapaskuhan, naglalagay sila ng ilaw, mga kandila, yung mga Italiano. Bilang pagpapakita sa pagpaparangal kay Blessed Virgin Mary. Na nagpapasalamat sila, Mama Mary, salamat po, kundi dahil sa iyo hindi isisilang si Christ. At bilang pagpapasalamat at pagbibigay commemoration ng mga Katoliko noon, 17th century, ang simbolo naman nila, ang ilaw na ginagamit, kandila, na tinatawag na luciole. Pag sinabing luciole, to honor the Virgin Mary, pagpaparangal sa mahal na ina sa pamamagitan ng paglalagay ng ilaw. Kaya ang Christmas lights natin, hindi lang yan sinisignifies kay Christ. Sinisignify din natin yan sa Holy Family, kay Joseph at kay Mary. Bakit? Dahil kay Joseph at kay Mary, sa pagiging magulang nila, hindi man biological father si Joseph, si Kristo, si baby Jesus, ay lumaking maayos, no? At nagampanan ang kanyang misyon sa ating mga tao bilang mga tunay na Kristiyano. So, Holy Family yung significance niyan. Yung iba, naglalagay ng Christmas lights to honor the Blessed Virgin Mary. Yung iba, ang Christmas light because of Jesus Christ, symbolical yung Christmas lights. Yung iba naman kay Joseph, yung mga nagde-debut kay Joseph. So sa madaling salita, kapag tayo ay nagde-decor ng Christmas lights, ang symbolism niyan is for the Holy Family because they are our light. Ang liwanag ng bawat pamilya ay ang banal na pamilya, which is Jejomar, Jesus, Joseph, and Mary. So pag-uusapan natin yung mga symbolical meanings and symbolical terms na tayong mga Katoliko ay inuugnay natin sa araw ng Kapaskuhan. May mga symbolical terms tayo. Symbolical terms or symbolical meaning. Ano tong mga symbolical meaning na to? Una, meron tayong tinatawag na Star of Bethlehem. 'Di ba? Pag sinabing Star of Bethlehem, ano to? Ano tong Star of Bethlehem? Parol. Siguro naman nagpaparol kayo. 'Di ba? Pag may Pasko, may mga parol tayo. Pag nakakita kayo ng parol at yan ay hugis between, tinatawag yan ng Star of Bethlehem. Star of Bethlehem, yun yung tala na sinundan ng tatlong hari. 'Di ba? Nasundan yung tatlong hari, nandoon si Christ, doon siya sinilang. Kaya tayo may parol. Pero Star of Bethlehem na to,
Isa sa mga nire-represent nito, aside sa parol, ay Christmas lights. Kasi yung parol kasi, wala siyang ilaw eh. 'Di ba? Pag sinabing parol, gawa sa papel, yung iba gawa sa dyaryo, yung iba gawa lang sa stick. Pero yung isa sa nilalarawan ng Star of Bethlehem na tinatawag is yung Christmas lights. Tignan niyo yung Christmas lights natin, maliliit. Tapos gumaganon-ganon, 'di ba? Kumukuti-kuti tap siya, kumbaga patay-sindi. Kasi nagre-represent 'yan sa bituin. Yang Christmas lights, hindi lang 'yan hindi lang siya display, hindi lang siya design, hindi lang siya pampaganda sa mga bisitang dadating sa inyo. Hindi siya pampaganda ng bahay para lang maging maaliwalas yung bahay nyo dahil Pasko, hindi. Christmas lights, yan ay nagre-represent ng bituin sa langit. Na kung saan, yung mga mago, ito yung naging palatandaan nila kung saan isinilang si Christ. Which is yung Belen na tinatawag. So, malaki ang ambag ng Christmas lights sa ating pananampalataya dahil nire-remind nito yung mga bituin na nag-guide, no? Na nag-guide doon sa mga magi na tinatawag o mago papunta doon kay Christ. 'Di ba sila yung nagbigay ng kamanyang ng gold tsaka ng kamanyang gold tsaka mana, tama ba if I was not mistaken? Sila yung nag-alay doon kay kay Baby Jesus. So, yung mga Christmas lights natin, sinisimbolo niyan, sila yung nag-guide na nandito, isinilang si Christ. Kaya meron siyang, impact sa spiritual natin bilang Katoliko. Hindi lang siya display, ha? Pero iba yung Christmas lights ng simbahan sa Christmas lights sa beer house, ha? Huwag niyong pag-isahin yon. Ewan ko kung bakit siguro kaya patay-sindi yung Christmas lights sa beer house para hindi natin malaman kung mukhang palaka ba yung ma-take out yung mga babae. So, kailangan madilim-dilim doon. Hindi katulad sa atin, ang Christmas lights nagre-represent ng liwanag yan, no? Liwanag dahil si Christ ay liwanag at bituin dahil ang bituin ang nag-guide sa mga mago kung saan isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Yes, Kuya Glenn Diaz, yung insenso yun yung kamanyang. Kamanyang parang malalim na salita yun eh. Ng insenso kasi parang alam ko na yun eh, parang medyo moderno na yun. Pero noon kamanyang. Ewan ko kung may mas malalim pa sa kamanyang. So, ang Christmas lights ay tinatawag rin natin, sila rin ay sumisimbolo yan, ng angels and heavenly host. No? Lights symbolize the heavenly host announcing Jesus' birth. Diba nung isinilang Panginoon, nagbukas ang langit, nagbunyi ang mga anghel sa kalangitan na nagniningning at nagliliwanag. So, ang Christmas lights din na ito ay pagpapakita na nagagalak tayo. Masaya tayo. We are so very proud that Jesus Christ was, no? Kaya kapag may Christmas lights, katulad ng mga anghel sa langit na nag-aawitan, nagagalak at nagpupuri ng isinilang kanilang Panginoon at Panginoon nating lahat, na nagniningning at nagliliwanag. Ganon din ang ating mga tahanan na nagniningning at nagliliwanag sa pamamagitan ng mga Christmas lights na ito. Tayo ay nakikiisa sa mga anghel na nasa langit na ang ating Panginoon ay isinilang na upang iligtas sa pagkakaalipin sa kasalanan ng mga tao na nasa sanlibutang ito. Okay. Ang Christmas lights ay naglalarawan din ng joy and festivity. Pag sinabing festivity, celebrations, fiesta. Diba? Marami tayong fiesta, tayong mga Katoliko. At ang Christmas lights ay inilalarawan din bilang kagalakan. Bakit? Dahil sa mga iba't ibang kulay at ilaw at liwanag na dala ng mga Christmas lights na ito, ang mga kulay at liwanag na ito ay nagdadala sa ating mga tao ng kagalakan, ng isang masaya at manigong kapistahan. Hindi ba kapag nagpipiesta tayo, gusto nyo ba ng madilim?
Diba hindi? Nararamdaman natin yung kapistahan pag may liwanag, kapag may iba't ibang kulay na nakikita. At dahil ang Kapaskuhan ay isang selebrasyon at tradisyon nating mga Katoliko na ating idinadaos taon-taon, kapag tayo ay nagkakaroon ng Christmas celebrations, ang sarap sa feeling na maraming Christmas lights, na maliwanag ang lugar na pinagdadausan. At dahil dito, ang mga tao na nagdadaos ng Pasko ay masaya. At masaya nating nararamdaman, Jesus Christ was born. I love you, Lord. Pinanganak ka na. Masaya ako ngayon. Magdadaos kami. Magse-celebrate talaga kami kasi pinanganak ka na. Happy birthday sa'yo. Mag-e-enjoy ka ba ng madilim? Mag-e-enjoy ka ba kung ang kulay ng lugar na pagdadausan mo ay plain colors lang? Hindi. Syempre maganda yung may iba't ibang kulay. Talagang nagbe-blend sa emosyon natin na, ay, si Lord, pinanganak na. Tapos kumakanta tayo ng mga papuri, ng mga Christmas carols, ng mga Christmas songs, no, na nakikiisa yung mga liwanag na yan. Malaki ang nagiging ambag ng Christmas light sa usaping spirituality nating mga Katoliko. Dito tayo sa modernong panahon. Sa modernong panahon, tayo ay may kanya-kanyang tradisyon ng mga pamilya. May mga family traditions tayo, tama? Meron tayong kanya-kanyang tradisyon kung paano natin idadaos ang Kapaskuhan, kung paano nais maaaring ng ating mga magulang ipagdiwang to. Usually, ang bawat pamilya dito, lalo na sa Pilipinas, actually sa buong mundo, isama na natin sila, doon na magkakaiba tayo ng kultura. Pero ang family traditions kasi dito sa Pilipinas, ang bawat Pilipino, lalo na kapag ikaw ay sagradong Katoliko, tayo ay nagde-decorate sa loob ng ating bahay, maging sa labas ng mga Christmas lights. Bakit? Bakit kayo nagki-Christmas lights sa loob at labas ng bahay? Bakit? Para maging masaya ang pagkakaisa ng bawat pamilya sa araw ng Kapaskuhan. Ang mga Christmas lights na inilalagay natin sa loob at labas ng bahay, lalo na't sa araw ng Kapaskuhan, yan ay nagbibigay liwanag sa mga pamilya na bibisita dun sa may bahay upang mas lalong maging meaningful ang araw ng Kapaskuhan. Diyan nagaganap ang exchange gift, palaro, di ba? Diyan nagaganap yung sabay-sabay tayong kakanta ng kantang pamasko, kakantahan natin si Lord Jesus kasi birthday niya na. No? Kaya tayo nagkakaroon ng Christmas light, no? Because to cherish the family activity. Yung manamnam natin na Lord, kapanganakan mo na, kaming buong pamilya ay sama-samang ipinagdiriwang at sineselebrate ang araw ng iyong kapanganakan. At masaya kami na naging bahagi ang buong pamilya namin sa araw ng iyong pagsilang, Panginoon. Siyempre, may mga Christmas lights, mag-e-enjoy din yung mga bata, yung mga mamamas ko, ninong, ninang, pamasko po, nakakita ng maraming Christmas lights. Nararamdaman nila lalo yung Pasko. At malaki ang impact niyan sa espiritual na pamumuhay ng bawat Katoliko. Meron din tayong tinatawag na community expressions. No? Ano tong community expressions? Ito yung pagbibigay ng how can I say this? Pagbibigay o pagpapakita ng nararamdaman ng isang komunidad. Pag sinabing komunidad, ito yung mga kapitbahay, ito yung mga simbahan, ito yung mga establishmento, ito yung mga amusement park. Ang tawag sa mga yan, komunidad. At tong mga komunidad na to, na ipapakita nila ang kanilang nararamdaman pagdating sa araw ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga Christmas lights para maramdaman ng mga taong makakakita sa kanila na, oops, magpapasko na. Di ba? Kapag nakakita naman tayo ng Christmas lights, lalo na't December, ano bang naiisip nyo? Beer house.
Ano ba naiisip nyo? Bar. Di ba hindi? Pag Burmans, ay, Pasko na. My God, malapit na Pasko, wala pa akong naiisip na handa. Pasko na, wala pa akong love life. Pasko na, Lord, Diyos ko, bigyan mo ko ng pera para naman may maibigay ako sa mga inaanak ko. Nagre-remind sa atin ng Christmas lights sa paparating o sa nalalapit na kapanganakan ni Christ. Kaya yan din ay ginagamit na expression ng community para i-remind sa bawat Katoliko na malapit na ang kapanganakan ng Panginoon. Commemoration of birth of Jesus Christ. Kaya hindi siya araw-araw pinapanganak, ha? Katlo, ito ay, ang Christmas lights, ginagamit natin yan bilang pagpapaalaala o bilang pagtuturo. Pagtuturo yan eh. Pag nakita ka ng Christmas lights, nagtuturo ka. Kaya dapat ang bawat tahanan dito mag-Christmas lights kayo kada Pasko. Dahil yan ay pinapakita nyo na kayo rin ay nagtuturo. Nagtuturo na ano? Na si Kristo ay isisilang na. Kayo mismo ang naghahatid ng balita na si Kristo ay malapit ng isilang sa pamamagitan ng Christmas lights na yan. Kasi kahit sinong tao ang makakakita sa araw ng Burmans, kahit December na yan, pinapakita natin, oy, kapanalig, malapit na Pasko, baka nakakalimutan mo. Yan o, Christmas lights o. Diba? Kaya maganda na tayong mga Katoliko, lalo na rito sa Pilipinas, wag din natin tipidin ng ang araw ng Pasko kung makakatulong naman sa pananampalataya ng mga taong makakakita. Maraming spiritual significance ang nabibigay ng ilaw. At sana sa tuwing darating na Pasko, maglagay rin tayo ng Christmas lights or kahit ng parol to remind them. Malapit na ang Pasko, malapit na ang pagsilang ng Panginoon, magbago ka na. 'Di ba? Okay. Dito tayo sa biblical connections. Dito sa Isaiah 9 verse 2, ang sabi rito, "The people who walk in darkness have seen a great light." Yung mga taong naglalakad sa kadiliman ay makakasumpong ng liwanag. Kaya tayo may Christmas light sa labas ng bahay, sa mga daan, sa mga kalsada, sa mga dinadaanan ng sasakyan. May mga Christmas lights yan. Bakit? Dahil yan ay sinisimbolo ng mga nakasulat sa Bible. Na ang sabi sa Isaiah 9 verse 2, "The people who walk in darkness have seen a great light." Minsan hindi natin alam na may mga taong nasa biyahe, na may mabigat na Minsan hindi natin alam na yung mga taong nasa biyahe, may mabigat na pinagdadaanan, nadidiliman sa buhay. Nakakita ng Christmas lights. May marirealize siya, Panginoon, araw na ng kapanganakan mo, gusto ko nang magbago. Mga taong naglalakad, na nag-iisip na mag-suicide, mga taong naglalakad na maraming pinapakaing mga anak, mga taong naglalakad na aburido sa buhay, problemado sa buhay, namatayan sa araw ng Pasko, nakakita ng Christmas lights. At naisip, Lord, araw ng kapanganakan mo, ibinibigay ko na sa iyo lahat ng pinagdadaanan ko. Nagbibigay siya ng pag-asa. Yang mga liwanag na yan na hindi lang natin namamalayan. Tayong mga tao ay may iba't ibang emosyon, may iba't ibang pinagdadaanan, na minsan sa mga bagay na nakikita nating mga mata, sila yung nagbibigay sa atin ng paalaala na may pag-asa pa. Kaya ang sabi dito, "The people who walk in darkness have seen a great light." Kaya lahat ng dinadaanan ng tao, nilalagyan niya ng Christmas light. Na may pag-asa, nadidiliman ka ngayon, narito ang liwanag, dumaang ka. 'Di ba? Masusumpungan mo. Dito sa John 8 verse 12, ang sabi rito, si Kristo ang liwanag. Jesus is the light of the world. 'Di ba? Ipinapakita natin sa lahat ng sulpot na si Kristo ang liwanag ng sanlibutan. At dahil si Kristo ang liwanag ng sanlibutan, tayong mga Katoliko ay gumagawa ng mga symbolical lights na pagpapakita na sa araw ng kapanganakan, magniningning at magliliwanag si Kristo dahil sa kanyang pagsilang.
Kaya kung si Kristo ang liwanag ng sanlibutan ito kung saan tayo naninirahan, marapat lamang na ang iyong tahanan ay may mga Christmas light. Dahil lang sinisimbolo niyan ay si Christ. Sa araw ng kapanganakan mo, Jesus Christ, magliliwanag ang sanlibutan. At dahil magliliwanag ka, narito ang liwanag ng aking tahanan. Ikaw ang sinisimbolo niyan. Dahil ito ang araw ng iyong pagsilang. Malaki ang naibibigay at naitutulong sa espiritual ng bawat Katoliko ang mga Christmas decorations natin. Hindi natin mabibigyan ng halaga ang mga Christmas decorations kung hindi natin kasi alam kung bakit may ganyan. Bakit may parol? Bakit may Christmas lights? Mahalaga sa atin, mga Katoliko, na nagdadaos ng Kapaskuhan, na malaman kung ano ba yung halaga din ng mga Christmas decors. Kung bakit naglalagay ng mga Christmas lights sa loob at labas ng simbahan, ano ba yung dahilan? Nang sa gayon, sa tuwing darating ang araw ng Kapaskuhan at makakita tayo ng mga Christmas decors, ma-appreciate natin yung mga nakikita natin. Dahil hindi natin ma-appreciate ang isang bagay kung hindi natin naiintindihan. Lahat ng bagay ay pwede mong ma-appreciate basta't naiintindihan mo. No? Kaya ang Christmas lights, yan ay simbolismo ng liwanag ni Christ, simbolismo yan ng kapayapaan, simbolismo ng pag-asa, which is ang 2025, yan ang year of the pilgrim of hope, not year of the snake, ha? Hindi tayo year of the snake ng 2025. We are the Jubilee year of the pilgrims of hope. Sana yun din yung mentality na dapat nating baguhin. Hindi year of the tiger, year of the rabbit, year of the horse, but Jubilee year of pilgrim of hope. Taon ng pag-asa. No? Kaya sa mga nanonood ngayon dito ng live presentations ko, sana na-appreciate nyo yung Christmas lights. So magre-rest lang ako ng very very light at magta-topic tayo ulit na panibagong paksa patungkol sa ating simbahan. So yun lang po. God bless you and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV.